sa magkabilang kupunan itong laban na ito, lalo na sa bagong point system. Yep. Importante ang 3 points, specifically dito sa TNC para makahabol sila doon sa ating standings. Magsisimula na ang game number 2, Echo at TNC. Ano ba kayo na-expect natin? I would say TNC, if they really want the win, kailangan, first of all, step 1, madisrupt nila yung game ni Nolan, maybe get some invades in, or makuha nila yung first turtle, and then transition to gold lane. But for Echo, they have to make sure na makalabas si Zyda ng early game na payapa. Even, I would say, maybe get a kill for Zyda kasi it opens up the game for Echo. Mabibigyan mo ng solar space itong si Outplay. Mukhang yun na nga yung pinlano data dito ng TNC kahit papaano. Medyo nagpaparamdam na nga sila rito sa jungle na meron si Zyda. At nakikita natin ang aga nila na nagsasama-sama. Pero ang ganda rin kasi nung mga early game poke or mga sagot na napoprovide dito ng Echo sa kanila sa pangunguna ni Sanji na kanina rin napapatama pa ng paulit-ulit at ang sakit nung 1-2 combo na meron siya. Yan, oh. Oo nga, napapurify din ang magkabilang gold laners natin. Grabe yung mga pokes, Hatred at Sanji palitan lamang para sa magkabilang team na to. I like this focus from Echo coming out on their side na ang ginagawa nila, instead na pinafast kill nila yung wave, pinadudugo nila yung HP ng tank. Kasi if that's the case, then if you think about it, hindi maka-invade yung lineup ng TNC. Even though they have the barats, hindi niya maisama yung kanyang Grok sa jungle ng Echo. And this just allows Echo to have a fantastic early game. Kasi even though you're losing some HP on Sanji, he's just getting healed up by the Minotaur. Look at that. Napakakate nung ultimate na ibinitawan dito ni Zyda. 10 seconds bago mabuhay yung unang objective, big objective ng ating game. At ipe-prepare na rin ang TNC at Echo para rito. Grabe yung sagot agad ng Echo doon sa nabanggit natin na nagpaparamdam ang roamer din dito ng TNC doon sa kanilang jungle. At si Zyda ay parang literal na unbothered lang, nakatago nga dito sa bandang ibaba at naghahantay lang dahil pumasok na agad si Sanford. Minuan Fury na pilitan ng gabitin, sabi ni Zyda, papasok lang ako para Rumetri. Sanford doon, napakaganda rin nung naging pagkakasabit, makaka-flicker out naman si Hatred. Pero hahabulin ngayon ng Echo Express. Super Yoshi very low. Zyda gets the double kill. At ngayon makikita natin kung gaano sila ka-agresibo dito sa early game. This is the worst case scenario for TNC. You lose turtle, you give Zyda 2 kills, and he gets purple buff. Echo after this 2k gold lead. Expect na may dalaw sa side lanes after niya kompletuhin yung kanyang jungle. Also, napakagandang timing mula kay JP with the Minoan Fury. Umabot yung level 4 ng Minotaur. Perfect timing on the ult. Kasi saktong-sakto yung huling talon ng Minotaur, retry range yung turtle. Yeah, actually, hindi pa nga nakapag-design si Hatred doon kung ano kukunin niya Kung Minoan's Fury ba o yung Eternal Guard Pero again, mahirap ito para kay Ryzen. Kailangan niyang kumuha rin ng ibang objective. Level 7 si Zyda, habang level 5 si Ryzen. Wild charge, no? Medyo mahirap ito Ayan yung wild charge. Grabe, pinasok na nga rin dito at ginamit na ito zone as welcome. Ryzen medyo napipulado nga lang dito at mababurst down. Killing spree for Zyda habang inahabol pa rin nila sila Super Yoshi at hindi na nga yata nila tatantanan pa. Another double kill goes into the hands of Zyda at ngayon na nararamdaman ng TNC na pakumpleto na ang mga miyembro ng mga Orca. Mukhang kinakailangan na talaga nila mag-disengage pero dalawang Minoan Fury ang ating makikitang ikasa. Nomad nga lang dito, sasayawan sila with the Zaman Force pero makakatakas lang din muna. Yung damage ay medyo kulang pa yata para dito sa TNC. They really put themselves in the trap here for TNC. Even yung Zaman Force, parang pakiramdam natin, yes, may teamfight chance, pero once split from the glue, suddenly, parang marirealize mo, pag nagstay yung Harit dito sa split, dito sa Zaman Force, he'd get the stacks from the split and sasabunutan siya rito ni Sanford. Ganda pa naman ang buhok ni Harit, pero magugulo talaga yan. Sabagay. And alam natin, napakahirap talaga pag ISO 1v1 play pagdating dito sa isang glue. And hindi lang yun kasi may luxury siya na ibato ka dun sa mga kakampi niya And doon nagmamatter ang ating ikutan pagdating sa mga XP lane. Sobrang active ni Sanford. Ganon din naman si Heads pero ang dami kasing kit dito ni Sanford Pwedeng mang-poke, pwede siyang manghuli, yung flicker play nga niya kanina diba? By the way, gusto ko sabihin na sobrang pogi ng mga players ng Echo. Hindi lang sa personal, pero yung play ni Zyda kanina, parallel line sa wild charge Sabi niya, i-bait kita. Dito yung wild charge mo, ipa-parallel line ko tapos i-retre ko yung purple. Kasi kung normal na jungler, kung ako yun, tinamaan ako ng wild charge Sure yan. Yun nga Parang natutulugan niya na pero dito sa taas, sa likod. Petrify, nagamit dito kay Sanji pero hindi siya basta-basta mabibigyan. Ngayon, nandiyan na rin sina Zyda na talagang binebeluhan lang yung ating turtle. Minoan Fury na ikasa and another turtle goes into the hands of Echo. At ngayon naman makikita natin yung Denona's welcome ginamit na doon. Hatred, meron din kinopya na Minoan Fury pero si Nomad
na sumasayaw Aray. sa likod. Si Sanji pala ang kanyang tina-target at makukuha nga niya yung kill pero si Zyda rin ay makakapunish sa kanya, resulting in a 2-for-1 trade na mukhang ngayon ay pabor pa pala sa TNC. Wow! Yeah, pabor TNC pagdating sa teamfight, pero macro-wise, look at the Claude. He's getting a lot on the bottom lane. Farm 2 waves, got 1 tower. Echo got the turtle, however. I mean, they got the turtle too. So, at this point, ang laki na ng lead ng Echo. Maybe 2 minutes na lang hinihintay nila dito for this Claude. And go time na kagad for outplay. It's a good attempt from TNC. They are utilizing their heroes. Pero again, ito yung weakness ng composition nila, especially against the Claude. 1,200 gold yun lamang ni outplayed over the gold lane of TNC. And alam natin ang Harith may peak, may hangganan basically. Ito yung hero na may forever. May hangganan lang yung kanyang window, yung kanyang timing. But God, it's a late game marksman. Yan, nakakatakot ito ticking time bomb, literal, para sa TNC. Itong Claude na ito. Ngayon ay hindi pa naman natin siya nakikitang sumasama, pero ang sakit ng mga damage na ibinibigay dito ng Echo. Si Sanford dun sa likod, si Hated ayaw niya palapitin eh. Diyan ka lang, men. Diyan ka lang, huwag kang sasama sa team fight. Grabe, nababawasan na nila Oy! ng sobra si Super Yoshi. Pero tingnan mo naman ang pinapakita ng Echo this time. Ito literal na sobrang involved na nila sa isa't isa o sa mga larong nangyayari. Lalo pat nakikita mo si Sanford na parang mayat maya nandyan. At yung pagsaspam na nakikita natin ngayon ay ibang klase. And now, look at the minimap. Ito yung split na pwedeng gawin ng Echo. Nolan on top lane, Claude on bottom lane. Nolan is always gonna be near the objectives. Claude is always gonna be on the split. And even if sabihin natin makahanap ng magandang engage ng TNC, which is with the use of the wild charge, may purify din kasi si outplayed. So essentially, yung kill threat ng TNC sa map ng Echo, it does not exist. Yeah, sobrang importante nito. Pero nakita natin kanina yung Infinix handcam. Oo. So kailangan talagang i-outplay lahat ng mga players dito mula sa Echo. Sanford, tinatapangan na lang niya. Si Ryzen na niya magiging puntirya. Uy, napaditonas welcome na ha. Sabi nila kanina ka pa magulo, kaya ngayon naman siya ang binigyan ng Detona's welcome, pero na-secure na ng Echo yung turtle. All the while, nangyayari yun. Pinuwan Fury, ginamit na rin dito ni JP, tapos nandun yung wild charge, pero medyo hindi yata natin makikita yung mga tinamaan. At napakasakit ng Blazing Duet ngayon, na kanina pa nagtitip pa si Outplay, hindi muna binibitaw. Makaka-double kill at mukhang gusto pang tatluhin dahil si Super Yoshi ang ita-target this time. And si Sanji na nakikipag 1v1 kay Heads. Mukhang siya pa nga ang magwawagi, resulting in a wipeout para dito sa TNC. Malinis na trabaho para sa Echo. Gigil na mga orca. They can just blitz through yung composition ng TNC. 5v5 engagement is definitely favorable for Echo. Now that the Claude is leading by 2,000 gold, kompleto na ang kanyang corrosion site, DHS, patapos na ang golden staff, yung Trinity na hinahanap ni Outplay. This is the Claude window. This is the Claude timing. TNC, kailangan nilang mahanapan ng pick-off. Kailangan nilang mahanap ng pick-off labang kay Outplay. Aray ko. Oy! Sinalubong pa ng fracture sa likod. Paano ka ba naman di mapaparay? Oh no, ito na yung mga recalls mula sa Echo. Classic Echo play. Speak of play, outplay dito. Tumatrabaho lang talaga. Nahihirapan silang i-contain sa isang pwesto lang. Itong si JP! Outplay. Oy, JB, pumasok na nga doon. Pero tapos si Ryzen may natitong na welcome. Kaso mas tumutok tayo sa likod. Dahil napakaraming nabawasan na naman ng Blazing Duet. Samantalang si Zyda, napukusan lang si Ryzen dito sa bandang mid lane turret. Sanford, di Summon makalabas. Force, nandiyan na din. Naipit nga lang si Sanford at siya na nga ang nakuhang kapalit. Pero makakakuha pa ba sila ng isa dahil yung sustain nagpumula rin kay JP ay medyo mataas-taas din. At ngayon, grabe yung pwestuhan ni Zyda. Makakaya naman siya kay Nomad. Currently, legendary para dito sa jungler ng Echo. Oh no, grabe yun na one-hit delete, man. Sobrang dominating ng Echo. Even though namatay si Sanji, si Sanford, kitang-kita sa camera, natawa na lang siya. Sabi niya, napadiran ako pre. Nawall ako eh. Yun nga eh. Tapos si Heads, siya yung ulo, pero siya yung nananabunot dito kay Sanford eh. Grabe, pinapasok na nila sa pagitan yun by the way, Yeah. sa pagitan ng first and second tower yun ha. Behind the mid lane tower, willing pasukin ni JP, pati na rin outplayed yung lineup ng TNC. And even though tumagos yung Petrify versus the Claude, but the thing is, it doesn't stop the Blazing Duet kasi nandun din yung Petrify mula kay Outplay. Napagandang timing din. Nakalabas din siya kagad after with the BMI usage. And again, TNC, if there's a Purify and Outplay, they have nothing against this Claude. Ngayon, nakikita natin na nahihirapan talaga ang TNC
with 11.2k gold lead. Pero paano nga ba ang pagdepensang gagawin ng Phoenix mahirap. Army? Mahirap. 4.5k yung lamang ni Nolan versus the jungler of TNC. And halos mahigit 10k ang gold lead ng kabuang Echo. Tigda-dalawang Kumpara item dito, yan. Tigda-dalawang item nga, gaya ng nasabi rito ni Midnight, at hindi biro yun kung gusto nyo dumepensa ng mga napakaraming minion waves na papasok, lalo pa sa current patch nga na binabantayan natin. So Yeah. this time, TNC, kailangan talaga nilang isipin ng maigi kung paano nila gagawin ito dahil ang Echo, napaka-agresibo at nakapokus lang talaga sa inhibitor turrets. Ang ganda pa nung pagkakabagsak dito ng EG Boy. Literal na parang yung ultimo Dalawa pagdepensa sila, Big gustong Brother, oh. pigilan. Si Big Bro, Brother, oh. si Big Bro tsaka si Lil Bro, magkasama ng literal. Yung kay Bex sana si EG Boy, yung isa si EG Man. Ako nga boy tsaka man. Pero again, basag na yung Torre dun sa may bandang ibaba. Tuloy-tuloy ang paglaki ng kalamangan ng Grabe. Echo rito. Kung Pero- may kiss to victory recap lang tayo, si Sanford niliteral eh. Hindi na yung player eh. Ulo na ng mga player eh. Oo, hindi lang si Heads no? Lahat na, kahit sino Lahat na yun, makita pwede. natin. Yung dinosaur nga, sinasabunutan niya eh. Oo, ngayon lang ako na-trauma sa isang ice cream eh. Tinong may ice cream na naglalakad. Ano, extinct na yun ha? Usually yung ice cream, para sa ano, kasiyahan yan Oo, eh. yung pag- Nagsisimbolize ng kasiyahan yan Yung eh. pag nagtanggal ka ng ngipin, syempre masakit, kailangan mo Oo. sumaya, kuha ng Yes. ice cream. Ito hindi. Ito yung ice cream na nananakit ang damdamin. Kaya lang minsan, yung ice cream na nakalagay sa rep, hindi naman na ice cream. Oo, eh. tilapia eh. Siya yata yun, Tilapia siya yata yun. Siya yung ganung tipo ng Bukas ice. mo ng lid, no? It's a prank, tilapia ako. Tilapia, bangus, Bango nga eh. Pero ngayon, minsan manok. yung Parang ang daming nakamarinate, experience siya. nakamarinate na manok, no? Type nyo sa comment section kung ano laman ng rep nyo at kung ano laman ng ice cream box. Usually cookies and cream yun eh. Oo. Oh, But then again, ang accurate naman ng Oo. ng experiences. Parang iisa lang tayo ng mga nararanasan bilang mga Pinoy dito. Pero grabe. eto rin yung tipong ayaw mong maranasan for sure kapag ka nag-RG din kayo. No, yung ganitong klaseng depensa na sobrang laki nung lamang ng kalaban at parang nag-uusap pa ba kayo na ano ba, maniniwala na lang ba tayo, hintayin nating magkakamali? Kasi parang at this point sa confidence na pinapakita ng Echo, parang hindi rin naman sila aabot sa point na masyado silang gagawa ng risky play para i-sacrifice kung ano na yung meron silang lead. Tingnan mo naman. Ang hirap maghintay ng pagkakamali. Ikaw yung hinihintay lumabas. Yun yung medyo mahirap na parte, no? And actually, hatred dito, i-highlight lang natin, kinuha niya is the Eternal Guard. And nung week number 1 hanggang papasok ng week number 2, nakikita natin na itong Eternal Guard ay ginagamit din pang re-engage or pangbawi doon sa mga nagiging team fight. Akala ko sabihin mo nung week 1 pa niya hawak yan. Di mabitawan, no? Ay, pero Ay, ang galing. Ayan na. Ay, ang galing. Eto Ang na. galing pinaspon. eto na. Ay, hindi. Dinelay. Okay. Dinelay. Actually, hindi pala. Dinelay ng Echo yung Lord. Kaya hinihintay nila actually, hindi nila tinitake ng gagawin. Pinapalampas nila yung 40-second mark para makapag-set up sila nung 3 waves. So Oo ito nga. yung ecosystem na sinasabi natin kanina. They took the Lord, now they have to set up for the final push. Tatlong wave, yung co-control nila. Unfortunately, yung bottom lane tumulak, pero may isa pa namang minion wave na Yeah. palabas. Pero yung top lane essentially, magpapatong yung wave, dalawang wave na yan. Oo. So, magkakaroon ka ng dalawang wave on the top lane, and 3 waves pushing in, and the Lord as well. Oo nga, no, grabe yun. Grabe yung mechanics. Kasi di ba pagka nasa second ka, 14 seconds at saka 44 seconds, Yeah. lumalabas yung mga Lord. Ayan ano nyo na yan ha. Itong ginagawa ng Take note nyo na yan, ha? itong ginagawa ng TNC, hindi nila pinapalabas yung minion wave nila. So hindi nila pinupush para hindi rin matulak agad-agad ng TNC. Ng Echo. Ito na, papasok si Zaida. May plano at aray ko natunaw. Aray ko. Napakaraming plano na nagaganap. Pero Oh! si Zed yata dito ay makakalap ng kaso hindi! Zaida pa rin ang magwawagi doon sa naging tapatan dun sa baba. So papasan. Ang laban at papasok na nga ang Echo sa Okay. base ng TNC. Yun pa rin naman ang nakikita natin ngayon. Nabawas si Heads pa lang. Pero nakikita Ayun na na. naman binagsak Pero si si EG EG Boy. Boy. Wala na 75. nga si EG Man. Pero napopokusan lahat ng mga inhibitor turrets ngayon EG Boy ng down. TNC. JP! Pumasok na naman si JP. Ginulat na naman tayong lahat. Si Nomad na doon. Na-cancel din yung kanyang Zaman Force at natiterify pa nga. Kaya naman ngayon todo depensa lang muna sa mga minion waves ng Oh, TNC. Pero si Zaida, si Nomad lang din ang tatargetin niya. Yung Detona Swell Blazing kami Duet. hindi na nakaikasa. At yung Blazing Duet niya outplayed. Lumikod pa nga talaga. Right now, nakikita mo na naman in its form, the Echo Express. Sila na naman ang magtatagumpay. Tuloy pa rin ang win streak na hawak ng Echo Express. Napakatinding performance para sa kanilang kupunan. Hindi na nila hinayaan pa